At syempre, ito yung isa sa vital part para mabuo po natin yung ating system, which is the system analysis and design. Usually po talaga ito yung hinuhuli ko kapag po dinidiscuss to kasi mas matagal mag-aral po talaga ng codes. Katulad nung kay Ma'am Joanna, na-submit niya na po yung second project niya na yun kasi yung first project ng calculator. Though si calculator po kasi ay parang ano natin siya energizer, no? Para po ma-open yung mind natin. Kasi yung inyo pong skills, no? Doon sa paggawa ng codes natin, yun yung pinaka-testing stage ko, which is the calculator. And through that po, ang first project po na gagawin natin using the web development po ay yung ating kiosk. No? Sa kiosk po natin, nakapagpasa na rin po si Ma'am Joanna, si Sir Jeremy, and of course, Sir Jeremy, ang kulang mo na lang ay sa CSS. Since nagagawa nyo naman po na yon sa calculator, ay ano na po natin yon. Kasi kung mapapansin nyo po, isa lang din yung atake, no? Isa lang din po yung content na meron yung ating CSS. Okay po? So, ayan. So, sa kung system analysis and design, although yung ano po ito nasa 45 minutes ninyo gagawin kasi meron po dong multiple choice. Yung sa multiple choice po, mga latter part ko na yon ibibigay sa inyo. Sa training plan po natin, siya yung nakatapat ng August kasi more on objective type po iyon. So, unahin muna po natin yung mga kinakailangan natin ng application ng skills. Okay po? So, this will be part of the moderate pagdating po natin sa evidence plan at sa ating pong table of specification, yung SAD po yung naka-moderate kasi this will be the compilation po ng gagawin natin all throughout our system design. Okay? So ano nga ba ang nilalaman ng ating system analysis and design? Okay po. For this, kinakailangan po natin malaman about the system overview. So dito po ay meron tayong requirement analysis kung saan kailangan natin ma-identify the functional requirements. Includes po natin yung user features natin. For the user features po natin, di ba dalawa lang lagi yung pinagagawa ko, si admin tsaka po si client, no? Focus lang po tayo sa dalawang users. But that will be the minimum requirements. Kapag po gusto ninyong pagandahin pa, wala naman pong problema na mapaganda pa natin yung atin pong magiging output as long as mabibigyan po natin ng justice yung mga users na i-add po natin. But that will be the minimum requirements po natin, the admin and then the user po. Okay? And of course po, we have here the admin features po. For the roles, kinakailangan po natin ma-identify. Bakit paling ako sa camera? Ayan. Ganon. So for the roles po natin ng ating admin, ma-identify po natin, syempre si admin, kaya niya po lahat, no? So kaya niyang gawin lahat ng mga roles natin. For the non-functional requirements, so we have also to identify hardware requirements po natin. Sa hardware requirements po natin, yung makikita niyo pong mga bullets and sub-bullets po natin dito, ito yung kinakailangan na at least mailagay po kayo. Wala dapat magkaroon ng blanco po dito. Okay po? For users po natin. And for the software requirements po natin, kailangan ma-identify po natin yung tatlo. Back-end, front-end, and then we have the database. So web server, operating system, sa payment gateway po natin, di ba we are assuming po na yung ating payment ay using the PayPal, the GCash. Kaya po doon sa mga assets, meron po tayong makikita na mga logo or icon po ng mga payment gateway. Pero yun po hindi naman, dahil nga offline yung ginagawa natin,
sa image po natin padadaanin yung functionality kung paano natin mapapakita na nakapagbayad po yung ating mga users. And then po, we have the authentication and security. Dito po, part nito yung, di ba yung may mga, kapag nagbabayad, may lumilitaw po na reference number. Yan, mga tipong ganun po. APIs and integration po natin, monitoring and analytics. For the monitoring po natin, we have to ensure na mapakita po natin yung report, no? Sa report po natin. And lastly po, yung development tools na gagamitin po natin on how we can come up po with the final project na gagawin po natin. And aside from those requirements po na nakikita niyo sa screen, we have also to identify the platform. Nauna po yung 6 yung platform po natin. And then yung system flow. For the system flow po natin, ito yung second week, parang second week po natin na discuss, no? So we have here the data flow diagram, level 0 po tayo. So ibig sabihin po, no need for us to show po yung pinakamaliit na detalye. Yung front end lang halos ang ipakikita natin dito. We have the user po natin going to the, yung user 1 going to the user 2, which is the user, yung client po natin. Then we have the center, which is the project, and then po yung sa admin. Paano lang po sila magkakaroon ng communication inside the system. So level 0 po ang gagamitin natin. We have here the context diagram, same lang din po, level 0 tayo, and of course the benefits. For the benefits po ng maa-assign po sa inyo, so this will be also random. Pero naniniwala ako na magkakaiba lang sa magiging idea, pero yung mga nilalaman ay isa. Kaya nga, yung dalawang project na ginawa po natin, kung papansinin ninyo, halos pare-parehas po ng ginawa nating design. Okay po? Feeling ko yung camera, magbana. Ayun. Kaya pala ko nakapaling. Camera pala ng laptop ang gumagana. Okay. Start po natin. For the system overview. Okay po? For example, for the system overview po natin, kung ang mapupunta sa inyo ay yung ating tinatawag po natin na e-commerce. So, dun sa kiosk po natin, kinakailangan ma-identify nyo po kung ito ay Rainier. Kinakailangan magkaroon po ng pangalan. Kaya di ba po yung ginagawa ko sa inyo, meron na po siyang nakalagay, Gire, yan, para meron pong identity. So, yun po yung sa system overview, ipakikilala nyo na po yung system ninyo. And don't forget po to identify kung ano po yung system na gagamitin po natin. So, ariin po natin, no? So, kapag iyan ay kiosk, so ibig sabihin po, papasok po diyan yung tinatawag po natin na e-commerce. So mag-identify lang po kayo ng kaunting idea about the e-commerce. So ano ba yung magiging main objective po natin? Bakit natin to ginagawa? So for this one po, ilalagay po natin kaunting-kaunti lang po yung atin pong general. Di ba pag gumagawa po tayo? So we have the general objective. Dito po, be direct to the point. Ano ba yung naiisip natin for the e-commerce po natin? Diba, kapag po sa admin, kailangan ma-stipulate po natin ano yung kaya niyang gawin. Focus na agad po tayo kay crude. Ano dyan sa crude na yan ang pwede niyang gawin? As also po dun sa ating magiging client. For the client po, pwede na po nating identify what specific client po yung atin. Since this is e-commerce, so customer na po yung gagamitin nating terminology. Ano din po dun sa crude ang hindi niya pwedeng gawin? Okay po? Or anong klaseng roles yung pwede sa kanya sa create? Di ba pag sa nag-create po tayo, ito yung gagawa tayo or mag-create tayo ng customer information. Di ba po? So ganyan lang po natin gagawin yung ating system overview.
kung ano yung mga inaasahan natin or ano yung magiging vital part ng atin pong kiosk na gagawin. So, yun yung pinaka-importante sa system overview. Dito po, you are only required to create your system overview within 5 minutes. Kaya po medyo direct, hindi siya medyo. So, I would suggest to make it direct to the point. Kung ikaw ay mapupunta po sa examination, so syempre, ang admin po natin, for this one, admin natin, pwede nyo nang identify, papangalanan na po natin. So, pwede siya po yung owner nung Rainier Kiosk, no? So, identify na po kasi wala pong definition of terms eh. Sa system overview pa lang, ipakikilala na po natin kung ano-ano po yung mga inaasahan natin. Di ba po sa system overview, pag binasa natin, alam na po natin kung paano nagpa-function yung system. So, yun yung pinaka-target for natin for this system overview. Kapag naman po iyan ay naging examination, kailangan ma-identify na po natin. So, sino si admin? So, posible po na si admin, siya po si, pwedeng si teacher. Kung sino po yung gagawa ng exam. And then yung client po natin, syempre, sila po si students. Di ba po? So, ganyan po yung mangyayari po sa atin. And for the directory, okay, for the directory po natin. Oops, sorry. Sa directory kasi po natin, we have to focus on the school. No, kasi eskwelahan po yung gagawa ng directory. So, sino si admin doon? So, pwede naman yung sa marketing. Or depende po, walang perfect po na paglalagay po ng mga roles kasi kayo rin naman po yung nakakaalam kung paano nyo siya gagawin sa loob po ng ating system. So, dito natin ilagay. So, information. Ayan. So, sa directory, so pwede rin namang ito yung ating MIS. And for our client, okay, so since this is a school directory, so yung client po natin sa student, kasi maghahanap siya ng eskwelahan po niya. Okay? And we have here the catalog. For the cataloging po natin, halos same lang po nung ating kiosk. Sa catalog po kasi, meron lang po, ito yung parang part ng kiosk. Kaya po yung kiosk yung una kong tinuro. Kasi sa catalog po, ilalagay nyo lang po rito kung sino yung particular. This is about the product, no? So, ito yung nakikita lang po natin, more on display. So, nakikita lang po natin yung mga products available. So, ganon. So, wala po itong, ang pagkakaiba lang nito kay kiosk, dito po sa product catalog po natin, wala po itong payment. More on adding lang ng products. So, pinakikita lang po natin kung ano yung mga products po natin or ano po yung mga new features products po natin. So, maaring dito yung admin po natin ay yung marketing din. Kung sino yung may kinalaman para dun sa pag-ads, no? So, this is more on the ads. And then yung client natin, ito yung mga future seller or buyer. So, wala pong transaction. Sa catalog, walang transaction na magaganap. So, dito, kapag ginawa po natin yung system overview, identified na agad ano ba yung mga inaasahan po ni assessor po sa inyo. So, that will be the 4 projects po na hindi natin alam kung ano po yung matatapat po sa inyo. Pero basically po, halos pare-parehas po sila ng na magiging content ng mga projects po natin. Kasi meron lang medyo tricky, no? Medyo mahirap kasi nga po iba po yung pinaka main objective niya or yung general objective niya. Pero kung papansinin po natin in terms of the adding,
updating, halos parehas na po sila. For example po, sa kiosk at catalog, ang ina-update po natin ay yung picture po, no? Yung photos po ng mga products. Pero kay directory po tsaka kay examination, may pertaining po para doon sa kanilang hinihingi. For example, by the examination, kung picture po yung gagamitin ninyo, may kinalaman doon sa questions. For the directory po natin, may kinalaman sa school logos. So, ganun po siya. Pero kung titignan po natin yung apat, kailangan makuha po natin on how to add po ng product using the picture. So, kailangan naka-ready po tayo na kahit ano yung assets ninyo, basta't pag nag-add po tayo ng particular na image, ay papasok po sa database. Yun ang pinaka-importante po sa atin. Clear po? Nakuha po ba natin? Ayan, nandyan pa po ba kayo? Kahit bumubuhos ang malakas na ulan dito sa amin. Ayan, thank you so much po. So let's proceed po for the number 2. For the requirements po natin, yung mga IT persons po natin, nakaka-relate po ng bonggang-bongga. Kasi pagdating sa architecture po natin, tsaka doon sa mga graphics, no? Iba kasi yung requirements po sa inyo, hindi katulad dito na more on the technology part. Sa mga archi po kasi, di ba, iba po yung system requirements naman po sa inyo. Doon naman hindi po kami makaka-relate. No? Ako personally, hindi ako makaka-relate doon. So, unahin po natin for the requirement analysis. Gosh, umuulan ng malakas. We have here the functional requirements. Okay po? Goods pa po ba tayo? Kasi more on ako lang naman muna po ito. Then later po, saka ko kayo pagagawain. Kung kakayanin po ng panahon na meron po tayo ngayon pinagdadaanan. Okay po. For the functional requirements po natin, of course, sabi ko nga po kanina, uunahin po natin about the user features po natin. So, yung number 1 po natin. For example, so, since ang katatapos lang po natin ay yung kiosk, siya po yung gawan po natin para mabuo natin yung SAD patungo po dun sa ginawa natin ng kiosk. Okay po. For this one, sabi ko nga po kanina, kung meron tayong user, sa system overview, na-identify na po natin na siya si customer. Okay? Ang una po natin kinakailangan dito ay yung kanyang user registration. Ayan. Sa user registration, pwede na po natin i-identify ano-ano yung mga kinakailangan natin sa user registration. Di ba? Nilagay natin yung first name, pa ba yun? Last name. Yan. So, kinailangan natin ng email. Nilagyan natin ng contact number. Di ba po? And of course po, syempre, yung ating pong username and then we have here the password. So that will be for the user registration. And of course po, using this, ito pong pinaka-apat. Tama po ba? Address pa pala. Parang naalala ko, naghanap po tayo ng address. Ayan. Dito po sa user registration, yung username and password po, di ba meron po tayong pina-identify dito? Yun nga pala, nawala pa si Sir Daniel. Up ko lang yung ating online. Sorry. Yung ating online attendance. Ayan. Pasuyo na lang po ako ng online attendance at Sir Daniel, biglang nalaglag. Ayan. And balik po tayo. So, address, contact number. So far yan po yung nilalaman po natin. Ano? And then for the login po natin, ang kinakailangan po ay ang username at password. Yan. Galit na galit ang ulan. Okay? Next po natin, of course po, after this, kinakailangan po natin identify
kung meron po bang siyang role about sa product. Di ba sa product po niya, yung kanyang browsing. So, pwede siya mag-browse at pwede rin po siyang mag-search ng product. Okay po. And then, syempre, yung pinaka-importante, kailangan makapag-add to cart po siya. Yan. After natin mag-add to cart, and then, kailangan, di ba po, nagawa po natin na magkaroon tayo ng payment method. Yan. Paano tayo nagbayad? Di ba? Pasok-pasok. Sa payment method po natin, so meron tayong diretso ng payment, naglagay ng bayad, ganon. And yung sa tracking. Itong 1.5 po natin, yung sa confirmation, yung pagpasok po natin kay admin, kung talaga bang pumasok dun sa sales, no? So ito yung may kinalaman po sa sales admin side. Yan. Dito naman po sa tracking natin, more or less po ito, pwede niyong pasukan ng inventory. Parang yung kay Ma'am Joanna, meron nito eh. Nakita ko doon na yung sa available products. Kunyari, 10 siya, tapos nagbawas ng isa. So, papasok na po yun sa tracking po natin. Not necessarily yung tracking po natin ay kung nasaan na po yung pinadeliver po na products. Hindi naman po papasok sa ganun siya. Okay po? Clear po dito? Ito po yung papasok or ito yung 5 vital na kinakailangan po ma-identify natin kapag ginawa niyo po yung functional requirements natin about the requirement analysis. Okay po. Ayan, bumalik na si Sir Daniel. Sir Daniel, pa-attendance na lang po ako later. Ayan, nalaglag ikaw eh. Ayan. So this is for the functional requirements. Next po natin, for the functional requirements po natin, syempre kung meron tayong user, next po natin diyan ay yung atin pong admin. Okay po? For the admin po natin, admin. Yan. For our admin, of course, kinakailangan ma-identify natin dito about the product management. Kung pwede lang kung pwede lang online to, no? Kung may AI agad, no? Dali lang. Mag-ano tayo. And then, so after the product management, so sorry, 1.1. Ito na sulat, ano? And of course, sa 1.2 po natin, yung ating order. So, ano pa bang pwede natin dito? Yung atin pong, syempre pag may order, merong tayong sales report. Okay po. Dito po, pwede tayong magdagdag ba aside from those 3 po, kapag po kakayanin pa natin, pwede rin po nating idagdag yung client client database. So, papakita po natin yung client database and then of course yung kapag po yung yung mas maraming binibili. Ayun, yung sa product overview, no? Ano po yung may pinakamaraming product? Tama, kasi kiosk po ito. Ano yung pinakamaraming product po na nabili po natin? But that will be optional. No? Kasi importante po sa atin, sa product management po kasi, pasok na po 'di ba dito yung pag-a-add? Actually, pasok po dito ang inventory. Ano nangyari sa sulat ko? Pasok na po agad dito yung sa inventory. Kung saan po meron tayong product in, product out. Yan. And then sa order status po natin, kung siya po ba ay, ito yung kung papasok po natin kung ito ay accept, decline, or for delivery na po.
Ayan. Kung gusto pa nating pagandahin yung kiosk po natin. And then we have here the sales report. Ayan. That two, no, requirements po under the functional ng ating requirement analysis. Kung may functional, syempre, meron din po tayong non-functional requirements. Bakit kinakailangan po natin ma-identify yung mga ito? Kung naalala niyo po yung kung paano tayo nagpapa-evaluate, di ba po sa product evaluation, ang tawag po natin doon ay non-functional requirements. Kung saan pinofocus po natin yung performance. Ang ganda ng sulat ko. So we have here the performance. Sa performance po natin, siyempre, pwede niyong sabihin, ilang users, no? Number of users po na kayang i-accommodate ng ating system. So it can be concurrent. Yung sabay-sabay po ba na ilang users yung pwede po natin ma-accommodate dun sa system natin. Pasok din po tayo sa security. So sa security po natin, kailangan mailagay po natin dito yung paano kayo nagkakaroon ng security sa system? Paano po? So pwede po natin lagay dito yung encryption, yung end-to-end encryption po natin, lalo na po pagdating po sa mga transaction. So ano-ano pong mga transactions? Anong klase pong security yung ginagamit nyo ngayon? Anybody po? Sa transactions po natin. Di ba po meron tayong naka-hash? Ano pa po? Paano tayo nagkakaroon ng encryption? Using what? Di ba meron nga yan, usong-uso using the Gmail, not Gmail. Baka tayo mabatas. Using email. Di ba? Very good. Yan. Using the OTP. Di ba? Very good, Sir Daniel. So, halos iyan din yung ngayon combination. Nagsisend sa email, meron din po tayong OTP. Di ba? Ganon po. So, dati, basta't yung password po natin, ma-encrypt lang, no? Hindi lumalabas kung ano yung mga characters na ipinapasok ni users. Ngayon, nagkakaroon na ng double encryption, no? Authentication kung tawagin po natin. So that will be part of the security. If you have another po, no, na security per se na nasa isip po natin, you can add. Kasi nung panahon namin, okay na po kami sa email tsaka sa OTP. Baka po sa inyo, meron kayong mas maganda pa o mas secured pa po natin in terms of the security. Yun ngayon po, di ba po kapag po doon sa kiosk, hindi kasi siya ganon, pwede rin pala, no? Yung sa credit card, pag nagbabayad ngayon sa payment, di ba yung magnetic strips? Pero kapag yung sa examination na iisip ko, pwede rin biometric na rin, di ba? That will be part of the security po natin na technology. Pero dun sa 4 projects po, kasi nga po itong WebDev po ay na-develop ng 2019, if I'm not mistaken. So medyo yung security or encryption po na hinihingi ng system, hindi po katulad nung meron kayo ngayon. No, yung mga Gen A po natin dyan. Well, hindi na Gen Z, nagbalik na tayo sa EVC. Okay? Aside from the security po natin, of course, yung scalability. So, paano ba ninyo sinukat scalability? Paano nyo po sinukat yung inyo pong, yung traffic, efficiency? Yan, yung efficiency po ng ating system dun sa mga ginagawa nyo before. So, dito po sa scalability, yung pong sa may traffic, pag sinabi natin yung traffic, ilang users yung pwedeng sabay-sabay, ganun tayo. And ito po, nagfo-focus po siya sa efficiency. For the efficiency po natin, ilang seconds?
Kapag nag-login si user, within 1 second, 2 seconds po ba, ay makakapasok na siya sa system. So, yun po yung kinakailangan mailagay natin sa non-functional requirements po natin. And of course po, yung tinatawag natin na reliability. Ayan. Yung bang system na gagawin po ninyo, ito ba ay online? Or offline? Yan. So, paano tayo makakasiguro na kapag online yung system or both, no? Pwede naman mag-vote. Na kapag yung system na, paano yung vote natin? Di ba meron pong mga system na kahit online siya and then nawalan po ng kuryente, meron po tayong plan B which is the offline system na kapag po nag-up uli yung current po natin, automatic po na-update yung system. So, yan po yung combination ng online tsaka ng offline. For the reliability, gaano po ka-reliable na yung ginawa nyo ng offline ay magkakaroon or magiging update or mag-a-update po kapag po bumalik na po yung net connection po natin. So, that is for the reliability. Anong mapapansin niyo po dun sa non-functional requirements? Yung mga indicators po natin, saan siya pumapasok? Okay, compatibility, pwede. Yun. So, pwede pa natin i-add, ma'am, sa compatibility. Yung edge ng aking ano eh. For the compatibility, yan, paano siya i-identify? Pwede ba siya sa mga Windows lang? Yung bang, sa compatibility, medyo lalawak po siya. Kasi we have to identify the devices. Pwede po ba siya sa tablet? Kasi pag ganyan, lagi siya may follow-up question. Kapag po ba ginamitan po natin, for example, ng tablet, ngayon kasi more on wireless na po, no? Yung ginagamit po natin na integration. Hanggat maaari, tinatanggal na nga po natin. Pati yung mga kiosk natin ngayon, di ba, puro wireless na po siya. Hindi na po uso ngayon yung mga wired. For the tablet po, specifically, for example, we have to identify anong size ng monitor po ba yung kinakailangan natin. Siyempre, yung OS version. Pasok na naman po dito. Di ba po? So, iyan yun sa may mga compatibility. At ito pong performance hanggang compatibility, saan part po ng system analysis and design ninyo na integrate o na incorporate nung ginagawa niyo yung mga system po ninyo? Saan po ito? Di ba halos ito yung nandoon sa survey forms natin? Di ba ito yung papasok doon kapag po evaluate na po tayo ng system. Tama po ba? So, pasok po siya sa system evaluation. For the system evaluation, yan. For the system evaluation, di ba meron tayong ginagamit na ISO? So, dyan po siya papasok. Kung kaya nyo pang bagitin during your written examination, the ISO number, much better. Pero ito yung minimum requirements na hahanapin sa inyo for the non-functional requirements. You have to identify, ito pong basically na 4, you can add more. Dito po kasi sa rubrics, basta't mabanggit niyo po ang kahit ano dito, enough na po siya. Okay? Wag lang sanang isa or dalawa. So, 3, mas okay po siya. Kaya kapag po gagawin natin to, pwede po kayong mag-scratch muna, then for the non-functional, sabihin nyo muna yung, kunyari, performance, security, scalability, and then you have to identify. Wala pong bullet form. During the system analysis and design, this will be in paragraph forms. Okay po? Kwentuhan nyo lang. Kasi ang kukunin po dito, hindi po pagandahan ng English. Kailangan lang makuha po natin yung pinakatot, no? Kung ano yung hinahanap po natin sa specific item
kung paano po kayo gigradean. Yun po yung bibigyan ng puntos. No, pag nabanggit nyo na, for example, nagsulat po si Sir Daniel na isulat niya yung performance, security, scalability, but he forgot, no, nakalimutan mong i-elaborate, meron kang puntos na makukuha pa rin po doon. Kaya ako nilalagay ito performance. So we have, pag nilagay mo lang the performance, it can accommodate 1,000 users. Pasok na po siya sa banga. No? For the security, sinabi niya po, naisulat mo yung encryption in terms of what? Sabi nga po ni Sir Daniel kanina, in terms of the OTP. Pasok na po yon. Kasi nasabi mo kung ano yung ibig mong ilagay or incorporate, integrate dun sa system na gagawin po natin. Okay? So that will be the requirement analysis about the functional and non-functional requirements. Actually, dapat ito yung i-discuss namin dalawa ni Ma'am Joanna last, no? Kaso dadalawa lang kami nung nakaraan. Ayan. For the hardware requirements po natin, so dito, kinakailangan, kanina di ba po, nung pinakita ko sa inyo, meron tayong 4, no? Unahin na po natin dito yung ating, ano ba yung una natin kanina? Balikan ko lang yung taas para hindi maligaw. Hardware requirements for deployment. Wala naman pala akong inanuan. So for deployment po natin, unahin po natin yung sa web servers. Yan. For the web servers po natin, we have to identify. Okay? Ano yung mga kinakailangan natin sa web server? So this is hardware requirements. So, syempre, pasok dito ano yung processor. Kasi titignan po natin. Kaya nga, IT, no? Sabi natin, dapat hindi lang tayo pang software, dapat pang hardware din po tayo. So, ano po yung RAM na gagamitin po natin? Basically lang naman po, basic yung kinakailangan natin dito, storage, and then network. Ano-anong web servers po? Kasi may Windows Server po tayo, di ba? Windows 10, Windows 2022, yun yung pinaka-latest po ngayon na server na ginagamit natin. But punta po tayo doon sa kanilang hardware. So, ano yung pinaka-mabilis na processor ngayon? Ako kasi natatandaan ko lang yung quad. Biglang panahon ko talaga, no? So, we have the, pwede hindi lang po laging Intel, Ano pa po yung ibang processor na meron tayo? Ayan, R9. Very good. So, we have here the R9. Aside from Intel, ano pa po yung ibang processor na meron tayo? So, wag po natin kalimutan, meron din tayong AMD. Ryzen, yan. So, sa Ryzen, under nga siya, very good. So, iyan. Pagdating sa processor, banggitin lang po natin siya. Kung kaya pa natin banggitin yung clock size, so ito po diba yung 3.0 GHz, ganyan tayo. 2.77 M3 Ultra. Yan. Yan. Clock speed nito. Ano yung pinakamabilis na clock speed? Ang clock speed po ng processor, mini-measure po natin using the gigahertz. No? Basta clock speed po, so, gigahertz yung ating measurement dito. So, dito pa kasi may nakita na akong 3.27. Baka meron pa po kayong mas mataas. Yun po. In terms of the RAM, may 32 na ba ngayon? Yung isang RAM natin ay 32, 8 gig. Ayan. So, minimum yan. Very good. So, yung term po na to, si Sir Rainier ang nagsabi, no, doon po sa ating mga participants po ngayon, ang hahanapin po sa inyo ay mabanggit po natin yung minimum, no? So, we have the minimum 8 GB. For example lang po,
Kung ang requirement mo naman ay 16, importante ilagay mo po yung minimum. Yan. Ma'am, importante din po bang mailagay natin yung maximum? Di ba? Kasi kapag tumataas ang processor natin, dapat makakasunod po yung RAM natin. I-identify po natin doon na kapag kailangan, pag malaki yung RAM, kailangan mabilis din yung processor. Kasi para lang yung stomach, no? Kapag mabilis po yung, marami yung kain natin, mas bumibilis yung brain cells po natin. So, kailangan sabay siya. Baka naman kasi dual core, tapos naka minimum 16 gigabytes. Bali, wala din po, no? Yung ating magiging classification. And then for the storage po natin, minimum. Sa minimum po natin, syempre lahat ngayon ay naka-SSD na. So ano yung ibig sabihin ng SSD? Yan. Sabi ni Sir 500. Pwede. Ano ang SSD? So we have here 500. Ano po ang measurement? Anong unit po ng ating storage? Is it hertz or bytes? Very good. So that is solid state disk, no? So we have the solid state disk. Symbol po ng storage po natin. So this will be also in terms of the bytes. Yan. Hahanapin po kasi yan. Thank you, Sir Jeremy. So we have here the 500 gigabytes. Ayan. For the network po natin, for the deployment, of course, ano po yung minimum again? So what will be the minimum requirements ng ating network? For the network po natin, of course, so ito ang kinakailangan naman po natin dito ay yung pagme-measure po natin ng bilis ng ating network. So for example, ang ni-required po nyo 10 gigabytes per seconds. Yan. Parang ang bilis naman ng internet connectivity nito, no? No need for you to mention kung ano po yung subscriber. Basta't importante po kasi yung kanyan nila pong measurement na specification, not necessarily the subscriber. Kasi hindi naman po sa lahat ng lugar ay available. Wow, ang bilis naman noon, 100 Mbps yan. Ako nga 10 gigabytes pala, no? Sa minimum of 10 Mbps po kasi, lalo na kapag po word lang naman yung ating pong binabrowse, that will be enough for me, no? Kasi ito po ay yun, tandaan niyo po, wag na wag po tayong magbabanggit ng subscriber. Kasi may mga area na dead spot si PLDT. May area na dead spot po si Converge. Ano nga ba yung uso ngayon? Starlink. Starlink nga po ba? Basta may bagong ano ngayon eh. Starlink nga ba yun? Basta yung may towers sila. I'm not sure po dun sa pangalan. Starlink. Oh, yun. Sabi ni Sir Jeremy. Starlink. Yun. Kasi parang I don't know po kung kanino siya under na umbrella. Pero mabilis. Wala nga lang siyang number, no? More on the internet services po ang meron po sila. So this is only part of the web servers. After po na web servers, of course, kinakailangan din po natin ma-identify yung pong sa database. Yan. Pagdating sa database po natin, same lang din po. Kinakailangan natin malaman yung processor. Kung parehas lang din po nung gagamitin ninyo for the for your web server tsaka po sa database. Pero para sa akin, hindi po dapat. Kailangan, anong mas mabilis? And then we have here the network. Ano po dapat ang mas mabigat? Yung specification in terms of the deployment. Is it the database or the web server? Guess lang po.
Ano po sa palagay ninyo for our database po? For our database, for the deployment of our hardware requirement. Very good, Sir Jeremy. So, lagi niyong tatandaan, identify niyo po sa inyo pong system analysis and design, ang database po, dapat siya yung merong higher specification. Tandaan niyo po, kung gaano kanina in-identify natin at least 1,000 users po concurrent users, sabay-sabay po silang gumagamit. Sa database po natin, dapat kaya niyang i-accommodate yung mga number of users po na pumapasok dun sa ating system. So, pwede pong dapat itong 4 na to, pwedeng ma-double or triple. Yun pong mga na-identify po natin sa web server. So, a day before ng magiging assessment po ninyo, I will suggest na mag-search na po kayo ng pwede nyo siyang ilagay na minimum. And then po, ano yung itatapat natin pagdating kay database. Kasi yun po yung checkan po sa inyo. So, kung kanina nag-processor po tayo ng Ryzen, ano yung mas mataas sa Ultra? So, ganun po. No? Kung nag-minimum kayo ng 16 sa web server, ano naman pagdating kay database? So, pwede po natin gawing 32. Kung 500 gigabytes kanina, punta po tayo sa 1 tera pagdating kay web. No, pwede tayong gumamit ng RAID. Dito po, ano? So, pwede na po tayong mag-RAID. So, kung saan po yung magiging content po natin ay i-eliminate po natin yung data redundancy. Yan naman po yung kay RAID. And of course, kay network po, kung kanina 10, sabihin natin 100 Mbps yung binigay po ni Sir Jeremy, that will be equivalent to 1 GPS, no? So, sa 1 gigabytes per seconds po natin, kailangan mas taasan nyo pa doon. Pagdating po natin sa database. Kailangan kasing makita po ni assessor na mas na-identify po natin yung sinabi po ni Sir Jeremy, which is higher specification po yung database compared to our web server. Okay, so clear na po tayo dito. So, isa na lang yung naiiwan natin for the deployment. Of course po, huwag natin kakalimutan yung kay user. Ano ba yung mga kinakailangan natin for core user? So, syempre, pagdating po natin dito, anong klase yung pwede niyang i-navigate yung ating kiosk? So, kanina kasi nakikiosk tayo. Pwede po bang gamitin niya yung laptop? Okay? Pwede ba yung tablet? Siyempre, yung mga yon, di ba? Yung mga Android phone po natin, compatible na ba siya? Katulad ng nawika po kanina ni Ma'am Joanna. So, compatible po siya. And of course po, hindi lang po dito. Ano pa yung kinoconsider natin for the users? Ano pa po? Kung meron po tayong signal, kung meron po tayong Ethernet, no, meron tayong tawag dito, network, no requirement for the hardware po natin. Of course, pagdating po sa atin pong user, meron din po. Kasi hindi naman natin pwedeng sabihin na yung kiosk ninyo ay pwedeng or able makapag-order ng offline. Okay? Unless you define it po no, doon sa inyong system overview na pwede. Kasi po 'di ba lahat po ng online or lahat ng mga system ngayon ay online dependent. So kinakailangan sa network po ni user ma-identify ninyo na ito po ay gagana using the online. So kailangan meron po silang mga load. Again itong dalawa ang pinaka-importanteng ma-identify po ninyo pagdating kay user. Kung paano niya ina-navigate. Kasi as end user, paano ko magagamit yung system na sinasabi po ninyo. So this is for the hardware requirements. So ano-ano uli yung tatlo natin sa hardware requirements? You can type lang po kung talagang naalala po natin.
For the requirement analysis, we have two. Ano po yung requirement analysis po natin? Sige po, you can input po kung di tayo makapag-open ng mic. Naku, magkiquiz ako sa inyong mamaya. Hindi na-attend, nag-quiz na daw mamaya. Ano po yung ating mga requirements base po sa diniscuss ni ma'am? Under the requirement analysis. Hala, nandyan pa ba kayo? O naglilimas po kayo? Ano. Wala na daw kasi, wala nang tanungan. Hi, nandyan pa po ba kayo? Pa-heart nga po. Ayan, nag-heart si Sir Rainier. Sir Rainier, type mo naman sa chat box para kung maganda naman may kausap ako. Ano yung requirement analysis po natin? We have only 2 for that. Dalawa lang naman po yung sa system requirements natin. Oy. Very good. Ma'am Joanna, functional or? Meron pang isa. Non-functional. Thank you so much. Yan. Meron tayo sa Rainier and Ma'am Joanna. If you have the functional for the system requirements po natin, for the requirement analysis, we have the functional and non-functional. In terms of the hardware requirements po natin, for deployment, we considered 3. Para po sa deployment po natin. Sige nga po. Para sa deployment, meron po tayong 3 na dapat na makita po natin doon. So we have for the hardware requirement po for deployment, kailangan ma-identify natin ang web, no? Ang ating web server, database server, tsaka yung user. Okay po? Dapat ma-identify po natin yon. Pasok na po tayo sa ating software requirements. Yan, dito po, maisa-isa natin. Sa software requirements po natin, meron tayong, syempre, meron tayong tinatawag na back-end. No? So we have here the back-end, front-end, database, web server, and operating system. Okay po? O para sa inyong back-end po natin, meron pa tayong payment gateway, authentication and security, APIs, integration, development tools, and monitoring analytics. No? Ito pong 10 na to, yan. Okay kapag po masusulat niyo po siyang lahat about the system, about the software requirements. Pero po at least 6 po nang nakikita nyo sa screen nyo, ma-identify po natin. Kasi siya yung, saan siya nakita? Kasi siya po yung iikot po sa loob po ng system na gagawin po natin or yung project na na-assign po sa inyo. Kasi hindi nga po tayo pare-parehas ng subject na ma-assign sa atin. And of course po, huwag na natin patagalin. Unahin natin yung sa back-end, no? Sa back-end po natin, kailangan makapagsabi po tayo ng mga particular na back-end na pwede po natin gamitin. So, ano po ba mga back-end na nagagamit po ninyo doon sa mga developers po natin dyan? So, meron tayong Node. Yun, yung mga JavaScript po natin. So, this is used for the server side, no? Para sa mga server side po natin. Okay? And of course po, yung sa Python, sino nagpa-Python po dito? Ano ang tawag po natin dun sa ating back-end para po sa Python? Ano nga ba yan? Django? Django, tama po ba? So we have here the Django para po ito sa mga Python users.
For the Python po natin, syempre ginagamit po natin ito for the robust framework usually. And for Java, plus, ayan, plus, yan. Pwede rin po yung plus. Sa Java po, Kotlin, ayan si Kotlin. Python ba si Kotlin? Sa Ringer? Hindi ko kasi siya nagagamit eh. Ayan. In terms of Java application, ano yung mga familiar na ginagamit natin dito? Spring Boot. Yan. So, kailangan makapag-ano lang po tayo, ano yung gamit natin na pang backend para po makonect po natin yung ating pong ginawang design at makapag-save, makapag-update, or makapag-edit po tayo ng ating mga database. Okay po? So, usually po yung Spring Boot, ginagamit po natin siya for the micro, no? Yung mga hindi naman ganun kataasan na mga back-end services po natin or architecture, the Spring Boot. So, next po natin for the software requirements, we have here the front end. Okay? For the front end po natin, of course, yan. Anong gamit natin dito? Ano na yung mga naaalala nyo dito sa front end po natin? So, we have here the React, JavaScript. Para saan si React? So, this is for the dynamic and responsive user interface. So, di ba gumagamit din po tayo ng Angular? Okay? Oh yes, this is for the responsive user interface. And then for the Angular po natin, ito yung sa structured na ginagamit natin. No, yung mga click and drag po natin dyan. Yun, pang frame. Yan. So, we have here the Angular. Yes, very good, sir. And of course po, yung ginagamit ngayon for the UI development. No? Ako, lately ko lang din to, So, lately ko lang din ito nakadaong palad. Baka naririnig ninyo. Si Vue.js. So, this is the framework for the UI development po. Kung saan ginagamitan pa po natin ng terminal para po ma-reactivate or ma-recompile yung mga database po natin para yung mga nakikita po natin sa front end. Basically, paano po ito? Kasi yung mga programmers po natin, di ba mahilig po tayo na lahat ng mga data po natin ay nandoon sa codes natin. For example, for this kiosk, no? Sa kiosk po natin, ang available po natin, for example, nun sa mga drop down natin, ay yung mga sizes, damit, small, medium, large, ganyan-ganyan. Kahit baguhin po nila doon sa codes nila, hindi po siya magti-take effect unless ipadadaan po natin doon kay terminal and then we have to recompile again. So, ibig sabihin po nito, kahit baguhin mo yung codes mo, hindi po siya magti-take effect hanggat hindi ka dumadaan sa recompilation. So, kailangan natin mag-recompile. Okay? So, this is for your front end. Yan, database. Sa database po natin, marami po tayong mga familiar na. So, yung gamit po natin ngayon. So, ano yung ginagamit natin ngayon? Sige nga, ano yung mas gamit natin ngayon? Yung kapartner ng ating SAMP, o kahit magbuwang po tayo. So, yung ating MySQL, ito yung open source po natin ng relational database po natin.
So this is your use for the structured data. Di ba napansin po natin dun sa sample natin, naka-structured na po siya. Kapag po ginalagay natin, identify na po yung mga field, kung ano yung mga kinakailangan po natin. Okay? And of course po, meron tayong PostgreSQL. Ayan. So ito naman po yung SQL po natin. Sir Jeremy, anong gamit mo usually? Nag-JSON ka ba? Nandito pa ba si Sir Rainier? Ay, Sir Jeremy. Sa industry kasi, usually, ang gamit po nila Postgres or yung tinatawag po natin na Mongo. O yung mas familiar kayo doon sa, Mongo tuloy. So, we have the MongoDB o yung Fire. Fire yung gamit naman nila si Rainier. O kaya si MariaDB. Di ba po? Halos yan yung mga open software na nagagamit po natin para po doon sa database po natin sa Fire. So, sila si Rainier sa Fire pala sila. Sa industry kasi, usually Mongo po or yung kanilang si Maria. So, yun po yung ginagamit natin for the database po natin. As long as you mentioned po, no, any, ayan, katulad po sa Rainier, ang gamit nila yung sa Fire, no? Ang support ba ng Fire, sir, structured data din? Lahat ako nagtatanong kay Sir Rainier, ano? Sa Fire din siya. Yung pong anong support ng Fire mo, kasi katulad nito, si MySQL relational database siya. Structured na po yung pwede niyang gamitin. I think yung Fire na sinasabi mo, it can be both, ano, relational tsaka non-relational database. Kumbaga siya yung ginagamit mong medium para po mag-connect si front end mo papunta kay back end mo. Okay. Very good. Ayan. Sa web server po natin yun. Sa web server, meron tayong ginagamit nito sa SAMP. Hindi na nagsawa ang ulan. Si Apache, yan. Di ba gumagamit po tayo ng Apache? For the Apache po natin, so this is the web server software. Ang pinakakilala po pagdating sa web server software, free pa po siya. Di ba? Napapagana po natin siya yung for free. And of course po, kapag po kailangan po natin ng high performance, so yung mga may binibili na po, no, yung NGIX po natin. So, pay na po tayo dito kung saan capable siya mag-handle ng HTTP proxy server. Ito po, na po siya. Limit po kapag free, pero most of the time po, ginagamit na po ito pag ikaw ay magsusubscribe. Ma'am Joanna, during your college po, ano pong subscribe? Ano po yung mga, saan ka nag-subscribe ng mga domain ninyo? Si IBM yan. Nasabi niya Sir Rainier, IBM. Sir Rainier, ikaw nang gumawa ka? Hostinger? Ayan. Yung iba po. So this is the kung mapapansin niyo po doon, yung mga subscription po natin, meron siyang mga kanya-kanya po, makikita niyo doon kung ano yung ginagamit nila na web server. Kasi si Apache po talaga, yan yung madali pong i-navigate. Pero yung iba po, mas nagdadagdag po sila ng added features for the security of their clients. Kaya po, iba-iba na yung pwede nating banggitin yan. Kaya ako natatanong to sa inyo po na mga gumawa na po ng system, lalo't na kayo po yung nag-navigate, no? Kayo po talaga yung nakaharap dun sa mga programs ninyo, mas kilala nyo kung ano po yung mga ginagamit ninyo na mga software. Kahit doon na lang po kayo mag-rely, okay lang po yon.
Kasi meron po kasing nakalagay naman po na answer database sa amin. Ano yung mga pwedeng isagot ng mga particular namin mga assessee. Kasi po, 'di ba, iba-iba po tayo ng mga subscription, iba-iba po tayo ng mga products. So, meron mga roster na database po kami na titignan kung ano-ano po yung mga features po ng specific na binibilihan po natin ng ating mga subscription. So, kayo mag-alala na kahit wala po rito sa screen ko yung mga ilalagay ninyo as long as that will be present on the subscription po, on your subscription po. Kasi titignan naman namin talaga, halimbawa po kay Hostinger. Ano ba yung gamit ni Hostinger? Is it Apache ba? O yung Nginx po na tinatawag po natin? So, pag sinabi mo for the Hostinger, so we are using the Apache, then pagtingin natin, nandun naman si Apache, wala naman pong question na po doon. Okay po? And then we have here the operating system. For the operating system, of course, we have to identify saan po siya mas nagra-run. So, alam naman po natin na kapag po tayo ay nasa, tawag dito, nasa software or nasa web, di ba po nagre-redirect po tayo using the Ubuntu, no? Bibihira po yung gumagamit po ng Windows. Tama po ba? Pagdating po dito, most of the time, we're using the Ubuntu po. And then po yung Linux. Ayan. So sila po yung mga OS na mas nagagamit po natin kapag tayo ay gumagawa po ng isang project. Sino kaya dito sa mga sa 6 na nandirito sa atin pong meeting ang makakagawa po ng isang project using the Windows? Ano kaya yung common reason bakit Ubuntu or Linux lang yung nagagamit natin or yung Mac OS? Sa palagay po ninyo, bakit kaya? Bakit sila kaya yun kapag ginamit hindi po siya agad nabavirusan? Virusan agad ano? Yes, so this is free. And aside from the free po natin, yan, kasi si Windows nagbabayad. Secured, yan, very good. Kasi po sila mga DOS-based, di ba? Hindi po, karamihan po sa Ubuntu tsaka sa Linux po natin, terminal yung ginagamit natin for the recompilation. Kaya po mas advisable sa kanila in terms of the security. Hindi siya ganun kabilis mapasok. Okay po? Kailangan ma-identify nyo lang po yung OS na gagamitin po natin for our software requirements. Yan, malapit na po tayo kayo mag-alala. For the payment gateway po natin, syempre, kanina nabanggit na po kanina doon, ano yung usually API na pwede natin gamitin para po sa paggawa natin ng system. Yun ngayon kasi hindi ko na kasama dun sa survey ko sa inyo if you develop the system. So kung meron mang nakapag-develop ng system dito, ano po yung gamit ninyo na payment gateway? Usually po kasi, so we have the payment. So we have the PayPal na API po natin. 'Di ba? Ito yung halos integration po natin for the PayPal, no? And then po meron tayong Stripe. For the Stripe naman po natin, this is usually for the Plexi payment po. And what else? Ano pa pong mga API? Ano yung, sige nga, ano yung API na gamit ni Paymaya, ni GCash? Nagkukulang na ako ng water. Ano po yung commonly gamit na API ni Let's check. Consult natin. Payment
gateway. Ah. Sendit. Gumagamit din pala ng Sendit. Ayan, at least meron tayo. Talaga nag-ano ko nun. Di ako particular ngayon sa ano. So we have here Xendit. So this is for API ng second lang po iyan. May sarili si Maya. At then meron din Paymongo. Ayan. So, ito yung mga gateway na pwede po nating ilagay sa documentation po natin kapag magbabayad po ng ating, dito po kasi sa atin, si Maya merong nakalagay dito Maya Business eh. Di ba hindi lang po tayo GCash, merong Pay Maya. Ngayon, nagkaroon na po ng Shopee Pay. Parang napansin ko ito kasi si Lazada Pay, saka po si Shopee Pay. Si Dragon yung gamit nito eh. May nakita kong kapag yung gateway niya, Dragon Pay, siya lumalabas pag nagbabayad ka sa kanila. So, yan po yung mga payment gateway po, yung mga dinadaanan, parang third party, hindi pala parang third party, bago ma-receive po ng specific bank yung ating mga payment. So, identify lang po tayo. One is enough, no? Para, kasi baka ang magamit nyong icon during the development po ay GCash or Paymaya. At least, mababanggit po natin na Zendit or Paymongo yung gagamitin yung application para po sa development ng payment gateway po natin. So, yun po about the payment gateway. Ayan. So, we have here the authentication and security po natin. Okay? So dito, syempre, sa authentication po natin, ang most familiar na ginagamit ninyo for the authentication, syempre, yung paggamit po natin ng authentication 0. Yan. For the authentication 0 po natin, this is particular use for the single sign-on. Ma'am Joanna, may ganito na ba yung system mo? Kasi si Ma'am Joanna, meron siyang pinakita sa akin about the student monitoring eh. Yung single sign-on, kung saan kapag naka-login na dito po sa isang browser, hindi ka na pwede mag-login sa iba. Di ba may ginagamitan po tayo ng session. So, ang tawag po natin doon ay authentication 0. So, we have here using naman po ng mga token. So, we have the JSON Web Token. So, ang gamit naman po niya ay para din po siyang session kung saan most commonly used po siya for the session management. Okay? Ano pa po ba yung mga ginagamit nyo? Hindi po need mag-login. Okay. Meron kasi si Ma'am Joanna, gusto ko yung kanya monitor. Ma'am, yung sa'yo, di ba, yung i-input lang yung ID number and then nilitaw yung grade. Tama po ba yung pagkakaalala ko? Yun, student ID ano? Yun, ganun.
meron sariling dinevelop si Ma'am Joanna. Kaya nga po sinasabi ko, pwede na po siyang mag-exam. Kasi nakapag-develop na po siya ng kanyang sariling system. Di ba po? Napakahusay. Benta mo yan, ma'am. Ano. So we have here the bakery po natin. For the binary key po natin, for this is for the hash. No? For the hashing authentication na po. Kung saan yung mga binary codes, kino-convert niya po sa hexa. No? Yung mga value po niya na kapag nilagay mo lang ay ABC, tas nagiging hexa po siya. Combination na po ng mga hexa. So this is part of the authentication. Sabi ko nga po, noong panahon namin. No? So ito lang po yung natatandaan ko. Ngayon po, nagkaroon na po ng halos mga integration katulad po ng mga nabanggit po kanina. Di ba? Gumagamit na po kayo ng OTP. May email verification na po. Di ba? So ngayon, nauso na po yung two-way. Yung mga two-way verification wherein nag-OTP ka na and then you have to click pa rin po using the email kung sapat po siya. Doon ako natutuwa sa over-secured na yun. Naging over, no? Doon sa pagiging secured na yun. In what way po? Kasi imaginein mo, kailangang hawak mo yung phone mo at the same time nakalagin po yung email na ginamit mo for the registration, for the two-way verification. Unless, may optional po doon. Pero pinakagusto ko itong two-way verification na to. Medyo tedious lang sa part po ni client kasi what if hindi ganun ka-techy yung atin pong mga client. Pero para po sa atin in terms of the security, this is the more secured na pwede nating incorporate po sa mga system na gagawin natin. Or sa mga teachers po natin dyan, that will be the best the best practice po na ipagawa po natin sa kanila. Kasi the authentication po, yan na po yung pinaka, sa part po natin, pinaka-kinakailangan na po natin. In what way? Karamihan po kasi nauuso na po yung mga hacking. Di ba po? And for that hacking po na yan, ang nagiging problem po natin, hindi naman sinasagot ni bank if ever na na-scam po yung mga accounts and then po yung sa paggamit. Itong pinaka-late lang po na balita. Di ba po yung nagamit yung credit card niya almost 500,000? Di ba? Nasaan yun? Or maaaring negligent din po ng store kasi bakit hindi hiningan ng ID which is one particular or primarily requirements for us kapag gumagamit po tayo ng mga cards. Yung verification of the identification card po na ipipresent po ng mga bumibili. But I think may magagawa pa po yung mga katulad ninyong kabataan to develop more system, how to make it secure. Diba? Kung nagagawa nga po natin na yung sa biometrics, I don't know po if this will be possible, no? Para kung nangangarap na maabot ang langit na umuulan po ngayon, na kung meron tayong verification, bakit hindi maging three-way? Parang gano'n, ano, na tipong, since ako yung buyer, I don't have my ID, but since doon sa application na yon, registered po, it's either may biometric, registered even my, yung may sa face recognition, kasi di ba yung retina yung nung nire-registered po natin doon. Bakit hindi gano'n, no? Na kapag magbabayad ka, aside from, kasi yung mga identification ngayon, imagine niyo kapag ikaw talaga yung mga scammer, part of the scammer group, anything na mahirap, napapadali po natin. No? Sorry naman for them. Kasi sa totoo lang, ang tawag ko sa kanila mga resourceful. Mauusay silang gumawa ng paraan. Yun nga lang, yung paraan po nila, nakaka-apekto or very disturbing dun sa may mga ari ng cards. So kayo pong mga programmer, or katulad niyan, sila Ma'am Joanna, no? Wala kasi si Sir J. Mark ngayon, tsaka si Sir Ma'am Des, binaha talaga sila. Bakit hindi po natin i-push yung mga estudyante po natin to integrate more, no? More technology sa system po natin, how to make it
more secure. So we have to focus on the security. Sabi ko nga kanina, since katulad ni GCash, naka-register siya sa mobile ko lang kasi. Is there any way kaya na para ma-identify natin na using other technology, parang ganun, no? Ewan. So dahil sa bagyong ito ni Dante, ni Emong, at ito si Crising napapasok kung ano nung naiisip ko. So parang ganun lang naman, napahaba tuloy yung sa security ko. Sorry naman. And of course, so we have here the APIs and integration natin. Ang dami nung laman ng software requirements po natin, ano? Sa API po natin, of course, number 1 po dito ay yung ating integration po sa Google Maps. Sa totoo lang, si Foodpanda na nauso po during the pandemic, tuwan-tuwa po ako sa kanya. So this, imagine niyo po, no? Hindi siya ganun kaganda nung una kung saan pag pinin mo, ma-deliver niya na po yung item. You are requesting for a specific item. Alam niya na yung address mo. Imagine niyo rin po kung gaano kahusay ang data analytics nito pagdating sa Google Maps, no? Pati mga sitio, mga street, kaya niyang identify. How powerful po yung gumagawa ng ganitong klaseng integration ng mga APIs po natin kung saan yung mga delivery, no, not only the delivery address, but the address mismo po natin ay naipipin po niya. And of course, yung kauna-unahan po na gumawa para po sa ating SMS notification. Yan, which is the Twilio. Di ba po? Kung saan, nakakatawa, di ba? Kapag yung ngayon yung sa payment verification, alam ngayon ni Twilio API, kung bang yung authenticated na number na na-send sa'yo, ayun yung ilalagay mo sa notification. I-challenge ko kayo ngayon, including Ma'am Joanna, although tapos na yun sa kiosk niya, yung parang may ganito lang na magkakaroon ng kapag nagbayad ay kay client side, magkakaroon ng notification kung saan generated siya, kailangan input niya dun sa text box. Na kapag in-input niya sa text box yung combination na yon, saka siya makapag-proceed ng payment. Ang ganda lang niya. Parang ganon. And then, so we have here the AUS. Ayan. So, AUS version 3 po natin. For the AUS version 3 po natin, this is for the application po na ginagamit po natin for the storing or retrieving po ng mga images. Para naman po siya sa mga images. So, ito po, incorporated na po to sa paggamit po ng mga JS po natin. Ano? Kung saan yung mga image po natin, it's either, may dalawang way po yan. Kapag ba in-upload nyo po yung images, it will be directly stored po ba doon sa specific folder na nilagay ninyo, or okay lang na nasa downloads lang siya, hindi niyo siya tina-transfer. Ako po kasi mas kumakaunti yung storage storage capacity po niya kapag po kino-convert na po natin siya into text, no? Yung mga images po natin kasi nandoon na siya sa database. Pero mas gusto ko po yon na yung images po natin, kahit nanggaling po siya sa ibang storage, mapupunta mismo siya sa folder kung nasaan yung system natin. Ang kagandahan po kasi nito, kapag po ini-export or ini-import po natin yung buong project, kasama na po yung images. Ang nangyayari po kasi kapag nakalabas yung images ninyo, pag in-import natin siya, or kapag in-export po natin, pag in-import po natin siya, napapansin nyo yung images po niya naka-dead. No, dead link po siya kasi hindi po siya kasama doon sa mga folder or files na nai-import po natin. So, yun yung kaibahan kapag po wala siya sa mismong project documents po ninyo. Okay po? So, aside from the APIs, yan, malapit na tayo. So, we have here the development tools. For the development tools po natin, that will be include po, ano yung mga ginagamit po natin ngayon? For the development po natin,
So, syempre, mula po dun sa text editor, you have to identify. Yung iba, nag-BBS Code. Ako, mas Sublime. Yung iba po ay Notepad++. Ano pang ginagamit po ng iba? Parang ito na, no? Halos ito na po yung mga ginagamit nyo for the text editor po natin. Ayan. And of course po, kasi nung sa web development po namin, may gumamit ng Postman. I don't know kung may gumagamit din po sa inyo nito, yung sa Postman po natin. Kung saan this is for the application po. Testing. And debugging po natin. This is terminal approach, no? Yung sa Postman po natin. Hard-coded po kasi ang ginagamit natin. And of course po, yung pong Ma'am Joanna, yung last project mo, naka-push na ba? Hindi ko pa kasi nabalikan yung aking ginagamit. Yung sa Git po natin. Ayan. So, syempre, sa development tools po natin for the version control and collaboration, ang pinaka ginagamit po natin ngayon ay GitHub o yung tinatawag po natin na GitLab, no? So, that is more particular po or more specific, not particular, specific development tools po na ginagamit po natin ngayon sa web development. So, wala akong ibang pinagamit po sa inyo, parang iyan lang. No, walang parang iyan lang po talaga ang napapagamit ko pa po sa inyo. Okay? So, lapit na. Next po natin, we have here the monitoring and analytics po natin. So, dito po, gagamit lang po tayo ng mga, pwede pa bang mga third parties natin. No, so we have the Google Analytics. So, ano nyo lang po ito, ilalagay nyo lang dun sa software requirements niyo about the Google Analytics po natin as part of your monitoring and analytics po. So, this is for the user, ano bang yung minomonitor dito? User activity. Diba yung, nung ako po kasi naghahawak ng Capstone, lagi kong pinasasama yun pong pagka-count ng mga user ay ng mga visitors, no, yung mga visitors count para magamit po nila yung monitoring and analytics. So depende po kung ano yung pwede nilang gamitin, kung ano yung available na free na pwede nilang gamitin. Basta't meron po tayong visitors. Ganun po ako before. Lagi ako may visitors count, no? Kasi syempre, lalo na po sa mga gagawa ng mga mga website. Diba? Ilan yung bumibisita sa web ko, no? At ilan yung naglalagay ng comments. So, importante kasi iyon, no? Usually po, kapag po naglalagay po sila ng mga comments, either negative po, tanggapin po natin siya as positive criticism kasi ang mangyayari po noon, mas binagaganda po nila yung mga web po natin. Okay po? So, New Relic po, this is for the performance and server. I would suggest, pwede pong ito ang gamitin ninyo or ito na rin po yung sabihin ninyo. Kasi isa po sa hanapin, how do we monitor po yung ating server? So, yan po yung pwede natin gamitin. Okay po? So, that is for the monitoring and analytics. You can add more po para po ma-target natin. Since lagi lang naman po tayong tatlo, user, admin, and then we have the server. We have the Google Analytics for the user and then New Relic po for the server.
So, pasok na rin po kayo dun sa criteria na hahanapin po sa inyo. Then we have here the platform. Okay? For the platform po natin, of course, pasok po tayo sa cloud hosting, version control, and monitoring control. Kanina, nasabi na po natin about the version control. So, ito yung mga Git po natin. And then, the monitoring po natin, we have here the AWS. Sa cloud hosting po natin, marami po kayo. Kasi iba-iba na po ngayon yung cloud hosting. Di ba? Kapag nag-subscribe ka kay Google, di ba may Google Cloud na po ngayon? So, automatic kasi pag sinabi natin cloud hosting po, you're able to save, you are able to use the database server po nila. So, marami na pong particular na pwede kayong gamitin dito as part of your example. Katulad po, Hostinger, no? Meron silang sariling server. So, pwede mo na pong sabihin na siya rin po yung iyong cloud hosting. Diba? Kasi sa kanila kayo bumili ng, aside from the domain, sila na rin yung host po ninyo. So, marami pa aside from that. Ako po kasi ang ginagamit ko ay saka po si Kapitan Hosting. So, ganun po. Meron akong pinag-iwalay si DigitalOcean. More on. Depende kasi kung ano po yung mga kinakailangan pong i-host sa atin. Kung yan lang naman ay about the student information, pili tayo ng mas mura, pero konti lang po yung database na isusubscribe natin. Mas nagiging mahal kasi kapag malaki. Katulad po ng learning management system, it requires more database po kasi sa dami ng estudyante na pare-parehas lang naman po yung ina-navigate po nila, pero malaki po yung mga data, yung storage na kinakailangan po niya. Kaya dito po, iiwanan ko na po sa inyo, you can identify po your own. Your own cloud hosting po, depende kung ano po yung ginamit nyo during college po ninyo. Enough na po yun kasi marami na pong available na pwede. Hindi naman po kayo ililimit kung ano po yung gagamitin nyo for the cloud hosting. Okay? And then po, punta po tayo sa system flow. Yan. Yung system flow po natin, ito yung nilaktawan ng kaunti, pero pakapiyaw ko lang po na nasabi sa inyo about this sa ating system flow. Sa system flow po natin, for the user interaction po natin, ito yung kanina, nung mga una-una pa, ano yung gagawin niya? So you have only to identify. Una-muna, registration. After po niya mag-register, kasi kailangan maisip po natin, ano ba yung magiging flow po? Kasi dyan po manggagaling yung ating gagawin na flowchart. No? After mag-registered, for example, na verified, ano na po yung mangyayari? Ano na po mangyayari sa kanya? So magkakaroon na po siya ng cart management or order management. So, able na po siyang makapag-place ng order. Pwede na po siyang makapag-edit ng order. So, lagay po natin, pwede siya makapag-add ng order. Or pwede rin siya makapag-delete ng order. Diba? So, kapag ginawa po natin ito, kunyari cart management, lakas na naman ang ulan. So, we have the cart management. So, siya po yung aking sub-menu. So, ang pasok po niya, mag-a-add ba ako? Diba? Kapag no, saan po siya pupunta? Ay, sorry. Baliktarin natin. So, kapag yes, saan po siya pupunta? Pag hindi ako mag-a-add, anong gagawin ko? Since ito po yung pagkakasunod-sunod na nilagay niyo po sa cart management, dapat pagdating sa system flow, yan din po yung makikita natin.
So, pag hindi siya nag-add, siya po ay mag-e-edit. So, same lang din po. Lalagay nyo lang yes, no. So, pag hindi, ano yung kasunod niya? Magdi-delete naman po siya. So, nakuha po natin kung ano po yung nilagay ninyo na pagkakasunod-sunod doon sa steps ng user interaction. Pagdating po natin sa system flow, gano'n lang din po yung gagawin natin. Kaya lang po, sabi ko nga sa inyo, level 0 po tayo. Kung ano yung pinaka-top view lang na magagawa natin, wag nyo na pong ipakita ng buo kasi masyadong marami po tayong gagamitin po na on-page at off-page connector dyan. So kapag nakapag-add siya, saan siya pupunta? Diba? After niya nang mag-add, so pupunta na po tayo sa order processing. So nakapag-place po siya ng order. Ano nang mangyayari po sa kanya sa order processing? So it's either depende kung ano po yung nilagay po ninyo. Yung bang accept or decline. So ganun po natin. So i-accept po ba natin yung order? Or decline. So maaring ganyan po. So gagawa na naman po kayo ng submenu or ano po natin dito ng ibang module, nakalagay naman order. So ang magiging decision nyo lang doon, accept or decline. Kapag in-accept, saan siya pupunta? Kasi for example, pag in-add mo, punta po siya dito sa order processing. For example, this is my letter B. So eto na ngayon yung magiging letter B po natin. So kapag po pinifigure out natin, mas maganda po ito pag magkakaharap na po tayo kasi on the spot tayong gagawa ng flowchart. Para po isa lang po yung magiging process po natin kasi naiiba po yung detalye kapag po iba yung content. So kahit po magkakaiba tayo ng content, at least po pag gumawa po tayo ng flowchart, isa lang po yung flow natin. Okay po? After nating mag-order processing, syempre pag in-accept yan, payment na po, di ba po? So we have here the payment. Processing naman po natin. For the payment processing po natin, syempre ilalagay po natin dito, di ba? So mag-a-add po tayo ng payment. Ayan. Pag nag-add ka ng payment, ano po yung ginamit mo for payment? So gagawa na naman po tayo ng system flow for the payment processing po natin. So halos ganun po natin bibuuin yung system flow. More on images po tayo dito. So ito po, mas maganda po yung magiging activity po natin kapag magkakasama na po tayo dito. Kasi during that time po, ako naman po yung magbibigay po sa inyo ng atin pong sample na ang tawag dito, yung makikita nyo lang po yung pong pinaka front end niya. Then gagawan po natin ng system flow. So babalik na rin naman po natin. Kasi kailangan ma-figure out nyo during using that images, ano ba yung magiging flow po ng ating user tsaka po ng admin po natin. Okay po? So mas maganda po ito pag po actual. For the admin interaction po natin, so same lang din po yung magiging content noon. And for the data flow diagram. For the data flow diagram po natin, kapag ang ginamit po natin ay yung pong sa user, so level 0 again po yung gagamitin po natin, paano lang po siya papasok. So for the data flow po natin, for example, so we have here the customer. Ayan. Papasok po siya doon kay system. Oops. Si Rainier Kiosk. Papasok kay Rainier Kiosk and then ano yung mangyayari sa kanya? So ang gagawin po dito ay we have the user authentication. Hindi na po natin ipapakita kung ano yung mangyayari sa kanya. And then ano mangyayari? So yun. So for example, so we have again for the customer.
So kung ito ay papasok po sa search ng product, pasok na naman siya dito. Pasok na naman kay Rainier Kiosk. Tapos po, ano yung magiging output po niya? So we have here the product. Catalog system. Yan. So, syempre, papasok doon. Kasi magsa-search po siya ng product. So, ganyan po yung gagawin natin about sa data flow. Level 0, again po, ang kailangan po natin dito. Kung ano lang po yung nakikita natin sa pinaka-main, yun lang po yung gagawin po natin for the data flow diagram. Ayan, nandiyan pa po ba kayo? Hello po, pa-heart naman kung nandyan pa po kayo. Ayan, thank you po, Sir Daniel. Ayan, pagdating po natin, explain ko po ulit ito pag po tayo ay magkakasama na. Okay po? And then, so we have here the context diagram. So, ang daming diagram na hinihingi po sa atin. Ano? For the context diagram po natin, more on the, same lang din po, no? Kung ano naman po yung mga buttons, yung mga nakikita po natin, for example po, file, home, order, ganon. Yun lang din po yung gagawin natin for the context diagram. So, mas maiksi po ito kasi lahat po ay nasa loob na. So, for example, so we have here the customer. Ito si Rainier Kiosk. Okay po? Kay Rainier Kiosk, ano na po yung gagawin niya? So, pwede po siya mag-register. Dito po natin ilalagay lahat. Pwede po siyang mag-add. Okay? Tapos po, edit, delete, order. So, lahat po ng pwede kong makita or pwedeng gawin na role ni customer, dito po niya ilalagay. Okay po? And then, pwede po siyang magbayad. Kaya lang, pagdating po sa registration, medyo particular na. Ilagay din po natin yung role po ng customer. Pwede rin siyang mag-add ng info. So, pwede siyang mag-edit info. Pero parang hindi siya pwede mag-delete. Ayan. Hanggang edit lang po siya. At pwede na siya mag-save info. Yan. So, dito sa customer po, para particular, add po tayo ng order. Lalagay nyo lang po yun. So, ito yung mangyayari ngayon doon sa kanyang diagram. So, papunta kay admin. Yan. So, ganyan po. So, na-identify po, kung mapapansin nyo, kung na-identify nyo po ito doon sa unang part, madali na po kayo makagawa ng diagram. Kasi meron na po tayong magiging basis. Okay po? And for the benefits, benefits na po tayo. For the benefits po ng ating system, syempre, doon nyo na po ipapakita lahat. Okay po? Since this is kiosk, so syempre, lalagay natin, ano yung magiging benefits po nito? So, magiging, yung Rainier Kiosk, okay po, will give you the user, okay, user-friendly interface. Ganyan tayo. So, lahat na po ng mga pwede nyo pong ilagay na magandang maidudulot po ng system ninyo, lalagay nyo na po sa benefits po natin. So, syempre, di ba, na-identify na po natin according to ISO. Okay, i-rephrase nyo lang po yon. So, secured payment process, di ba? Kasi meron tayong nilagay na security. In terms of reliability, ilagay nyo lang din po siya. So, more on rephrasing na po, according po doon sa binigay ninyo or sa mga na-identify po natin
doon po sa ating non-functional requirements. Di ba po, meron tayong non-functional requirements, yung performance, security, scalability, and reliability. So, kailangan ma-emphasize nyo po dito pagdating sa benefits na you really targeted po kung ano po yung hinihingi po ng ating Rainier kiosk. Okay po? Sabi ko niyo ito kasi more on discussion lang po ito eh. Kaya lang, for the SAD po natin, you have only 1 hour para po masulat po ninyo yung hinihingi ng system na makikita po ninyo. So, paano po iyon? For example po, okay? Ang nakita nyo lang po ay meron ditong nakalagay na sa mga menu. So, dito po may login. Register, for example. And then, meron pong mga menu po dito. So, for example, meron po ditong home. Lagi naman pong ganyan, about the company. And then, we have here the order, for example. So on and so forth. Tapos, meron po kayo nakita rito mga pictures. It symbolizes po yung mga products. Kunyari, product 1, product 2, and then product 3. And then, meron po dito, sa bawat product, meron nakalagay na add to cart. For example, using that images po, paano kayo gagawa ng system analysis and design? So, doon nyo siya bubuin. So, isa lang po yung picture na makikita ninyo. Bilang programmer, nakalagay po doon, possible na nakalagay doon, interpret po natin yung picture na nakikita natin using, by presenting the system analysis and design. So, ganun lang po. Now, simpleng picture yung makikita ninyo. Then, bubuo na po kayo ng 9 nga ba? Or 10? 2, 3, 4, 9, no? 9 part po ng ating system analysis and design. So, ganyan po yung makikita nyo doon. Simpleng-simple lang. Then, yung interpretation po kung paano po natin siya gagawin. So, nakuha po. So, yung ang gagawin po natin dyan, meron po, maaring ipakita po natin yung ating pong kiosk. So, pag napakita natin yung ang kiosk po natin, interpret niyo po siya. So, ganun po yung mangyayari. Kaya natutuwa naman po ako sa puntong ito na kayong 6 ay hindi bumito. Na talagang tinuloy natin ang discussion kahit tayo ay 6. So, meron ba kayong question? Puro lang si ma'am nagsalita. So, hindi ko alam kung kayo ba ay nandiyan dyan. Pa ba? Kasama ko pa po ba kayo? Kamusta po kayo? Ayan, nandyan pa naman sila. Ayan, hindi ko nakukuhanin. Siguro, paano bang maganda dito? Actually, sir, morning po, meron pang multiple choice. Sorry meron pa kasing multiple choice. 10 lang yung 10 items. Kaya lang kasi yung data bank po kasi ng questions, madami. Sa letter part pa nun, meron kayong, yes po, may out po sa attendance. Kasi yan po yung ipapasa po natin. Medyo hinahanapan na din po kasi ako ng attendance. Nakakalimutan ko na wala na kasi si press eh. Hindi na ako na-remind sa mga attendance po. Parang gano'n dapat ako yun eh. That will be part of my obligation. So anyway po, ganito, mag-out po kayo. But can you please open your cameras po? Habang sinasagot ko yung tanong ni Sir Jeremy. Actually po yung examination po natin that will be run for 6 hours. Okay po? Kapag natapos mo na yung part 1, sabay-sabay po kayo magpa-part 1, definition of multiple choice na 10 items, and then followed by the SAD. Kapag po natapos ka ng SAD, pwede mong sabihin kay assessor na you'll proceed for the programming. Kasi po yung 6 na oras, pwede mong gamitin yung oras na nalalabi mo. For example, sa SAD, 30 minutes mo lang siyang ginawa. So, meron kang 4 hours and 30 minutes for your skills. So, mas marami yung time nyo po
Ganon po. 6 hours po yung total. Commonly po, no, ng magiging examination po ninyo. Sir, nasagot kita, no? Okay po. So, if you able po to show me your faces, even though na baha po sa mga lugar niyo. Hi, Sir Daniel. Tapusin mo na yung project mo. Ayan, si Sir Rainier na halos na gano'n. Yes, ma'am, isi-send ko po yung PowerPoint. Ayan. Halos grupo pala to ng Yanga. Sir Jem, patingin ng baha. Ayan, de joke lang. Okay, picture po tayo. Harap tayo sa camera. Okay, 1, 2, 3, smile. Wala po si ano eh. Wala si Ma'am Des. Wait lang po. Wala si Ma'am Des eh. Ilang ganun. Wait lang. One more. Isa pa po. Isang ngiting nakabaha. Ayan. Yun pong pwede nang mag-push, saka magpasa po sa drive natin ng output. You can have na po, i-pray lang naman kayo in time like this po that we are suffering from the flood. Parang ganon. Pwede po tayong gumawa ng iba po natin gagawin. Together with the SAD. Since na-discuss ko na po yung SAD, kailangan nyo na rin pong i-submit together with the, isalalagay nyo lang po siya dun sa folder ninyo ng mga submission po ninyo. For example, yung kiosk. Lagyan nyo na po yung SAD nyo po doon. Okay po? So that will be conclude of our SAD for today. And hoping po, keep safe po tayo at kita-kits po tayo. Bye! Thank you po. Thank you po, Sir Penging Bangus.